Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab. Unahin po muna natin itong kay Alden Richards. Nakakatuwa naman po dahil sobrang busy po talaga ni Alden Richards. Biruin nyo pagkatapos ng pumunta siya ng Pampanga mga kaaldab. Tapos dito naman sa Lazada, grabe no. Dito may kasama siyang artista na si Rupa May Quinto mga kaaldab. Kumbaga hindi na natin siya isinama dahil sabi ko nga po sa inyo, exclusive lang naman po tayo kila Mengay at kay Alden Richards. May ganap nga po daw tong Lazada na todo bigay ngayong Christmas. Dahil nga po 12-12, talaga naman pong nagpo-promo na po sila. Siyempre, sino nga po ba ang mabenta? Sino nga po ba ang unang tatangkilikin ng mga netizen? Siyempre yung matatag, walang iba kundi si Richard Paul Garson Jr. Nakakatuwa naman po, di po ba? Gaya nga po ng sinasabi ko, pinapahayag ko, pagdating po kay Alden Richards, lagi po tayong updated. Pagdating po kay Tisoy, lagi po tayong panalo. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang, di po ba? Maging kampante lang po kayo, maging matatag. Alam nyo naman po sa channel ni Mr. Destiny, hindi naman po tayo magpapa-apekto. Never naman po tayong magpapadala sa mga issue na binabato po nila, sa mga issue na kumbaga sinasabi po nila. Ang sa atin lang, update lang kung ano po yung latest, kung ano po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Tama naman po yung mga sinasabi ko, hindi lang po talaga nila gusto yung nagbibigay ng balita. Gaya po ngayon, mga kaaldab, balikan natin si Mengay. Ano ngayon ang mga komento? Di po ba pabor na pabor sa akin? Di po ba tama na naman po yung mga pinapaliwanag ko na maganda po talaga si Mengay at super ganda? Hindi lang po siya kagandahan. Kasi yung pagkapanalo niya sa Face of the Year, di po ba mukha? Real talk mga kaaldab, mukha po yung pinanlaban ni Mengay, kaya nga Face of the Year kung hindi po siya maganda at hindi po siya kagandahan, bakit po ba siya napili? Ibig sabihin nga po ba yung mga hurado o yung mga taong pumipili, banlag? Hindi po ba nila nakita, napansin na si Mengay hindi kagandahan? Hindi po ba? Kung hindi nga, sabi ko nga po, natatawa na lang ako Kung hindi po kagandahan si Main, hindi talaga siya dapat makasama sa top 6. Although sinasabi na hindi pa siya nanalo, wala namang pong problema yung nanalo o hindi. Pumasok ka sa top 10, malaking bagay na yan. Kaya nga po yung iba nagre-react Ang gaganda ng mga artista rito, yung mga sikat na sikat, pero hindi man lang napasama sa top 10. Di po ba? Baka may salamat dok yun, di po ba? Ibig kong sabihin na may mga bagay-bagay na inalis sa kanila na pinalitan. Di po ba? Gaya nga po ng pagtanggal ng nunal, pagtanggal ng mga ganto ganyan, di po ba? Kaya nga po yung iba hindi talaga nakukuha. Tapos sasabihin nila, kung nagritoke si Mengay, hindi po talaga nakuha yan. Di po ba? Pero wala naman pong reretokihin Kaya nga po yung sabi ko, para lang klaro, bakit nga po ba sinabihan siya ng ganyan tapos nakuha? Para lang po sa mga alagad ni Christopher Min, di po ba? Sinasabi ko lang po ito para manahimik po sila. Sinasabi ko lang po ito para kumbaga alam na po nila kasi mahirap po talagang mag-react lalo na po kapag binabasag ka. Ngayon si Menga yung nanalo o nakuha sa top 6. Ibig sabihin lang po niyan, maganda siya. Di po ba? Tapos ang boxing. Ngayon kung ipagpipilitan po ng mga alagad ni Christopher Min, lalo na si Romel, na hindi kagandahan si Mengay, wala na po akong magagawa. Di po ba? Kasi alam ko naman po sa sarili natin na maganda at talagang kaaya-aya ang pagmumukha ni Mengay. Hindi naman po siguro siya pipiliin o isasama sa top 6 na Face of the Year ngayon 2023 kung hindi po talaga siya maganda. Di po ba? Well, klaro lang. Well, punta na tayo kay Mengay. Wala na naman pong update. Di po ba? Basag na naman po sila. Marami na naman pong nagko-komento na bonding moment daw ng pamilya. Respetuhin na lang daw po natin. Wala naman pong di po ba?
Sabi ko nga po sa inyo, yung pinakita natin kanina, di po ba ang laki ng muscle, halatang halata naman po. Pero okay lang, hindi ko na nga po binasag eh. Pero yung mga tao, yung mga nakapanood, nakakita, sila po talaga yung nag-react. Sila po talaga yung nagsabi na, tama ka Mr. Destiny, bakit kailangan nilang gumawa ng mga ganyan? Anong rason, anong dahilan? Di po ba sa dami ng mga taong yan, agad-agad maraming wala man lang post, wala man lang update, iisang larawan lang po yung kumakala o dalawang larawan lang po yung kumakala. Tama naman po, di po ba? Kasi kung ikaw, isa ka sa kasama ni Congressman, ilalagay mo yan sa page mo o ilalagay mo yan sa Twitter mo, ilalagay mo yan sa Instagram, di po ba? Bihira po makakuha ng mga ganyang picture. At bakit naging balbasarado agad-agad si Congressman Arjo? Doon pa lang may mali na no? Tignan nyo, para lang klaro, para lang po sa kalaman ng lahat. Sa bagay mga kaaldab, gaya nga na sinabi ko, mahirap nga po talagang magpaliwanag. Lalo na nga po kapag ang mga kasama mo o ang mga taong nakakasalimungat mo ay talagang galit na galit sa'yo. Di po ba? At ito po yung latest post nila. Di po ba? Throwback yan, di po ba? O bakit hindi? Bakit kaya po gumagawa pa po sila ng mga ganyan? Bakit nga po ba kailangan po nilang gumawa ng mga bagay-bagay na katulad po niyan? Di, para lang klaro, para lang po sa kalaman ng lahat. Kasi kung titignan nyo no? Bakit kailangan pa nila mag-edit? Kung po pwede naman pong ipakita. Gaya nga po ng mga video masaya na kung saan kitang-kita nyo yung tuwa at sigla nila Maha, nila Ram. Pasensya na po ako kung bakit lagi kong ikinukumpara. Kasi best friend po ni Mengay daw yan Kaibigan daw po. Biruin mo, ang bilis ng pagkatapos lang yung nagsisimula yung pandemic, wala po. Yung pumunta lang po siya sa Itbulaga, naging best friend na, di po ba? Samantalang napakaraming mga kaibigan ni Mengay sa labas. Di po ba? Pero hindi lang showbiz. Ito showbiz Kaya nga po natatawa ako pag si Maha nagpo-post. Alam ko na marami na namang guilty. Marami na namang komento, lalo na po yung sinabi ni Maha, yung salitang makukumpleto ang pamilya o kumpleto ang pamilya kapag naging ina siya o naging mother na siya ng mga anak nila. Kaya totoo naman po yun Hindi lang po nila matanggap yung sinasabi ko. Kaya nga po kayo nagpakasal, di po ba? Kaya nga po kayo bumuo na ng pamilya para, kumbaga, magsimula na. Para pag uwi mo ng bahay, may isang chikiting na sasalubong sa'yo. May isang chikiting na magpapaalis ng pagod mo. Kaya nga po nagpakasal sila Maha dahil desidido na sila magkaroon ng anak. Ilang years nga po ba sila bago po sila nagdesisyon? Para lang klaro. Kaya nga po pag sinasabi ko to, daming affected. Ang daming naiinis, ang daming mga komento na ganito ganyan, etc. etc. Di po ba? Okay lang naman po. Ang sa akin lang naman po mga kaaldab, kung ano lang po yung mga latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Kung ano po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, relax lang po kayo. Basta tayo sigurado 101% updated, di po ba? Kaya yung mga nagsasabi sa akin ng mga ganito ganyan, hayaan nyo na lang po sila. Basta sa mga mamis, sa mga titas, sa mga senyor, kung ano man po yung mga naririnig nyo na hindi kaaya-aya, masakit sa tenga, lalo na po pag tinatawag tayong kulto, delulo, okay lang po yan. Hayaan nyo lang po kasi tayo naman po yung wagi, di po ba? Tayo lang po yung may mga update. Sila nagto-throwback picture pa, nagto-throwback mga pinapakita nila. Po pwede naman po na mas maganda. Hindi nga po magkasama Hindi po ba? Respeto na lang po sa mga ayaw pong maniwala. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor.
Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.